Ano nga ba ang mga makabagong education techniques sa pananaw ni education advocate na si dating Senador Nicky Cositeng? Alamin natin yan sa talakayan sa Balitaan segment kasama si Emil Carrion. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Narito tayo sa segment kung saan ang ating talakayan sa balitaan ay natin ang mga taong nasa likod ng mga balita. Katulad ngayon, ang usapin kaugnay sa edukasyon. Kasama natin ngayong umaga ang ating senadora, si Senadora Nicky Cositeng. Good morning po, ma'am. Good morning, magandang umaga, Emil, at magandang umaga sa ating mga tagapanood. Yes. Ma'am, eto na naman po, papalapit na naman ang enrollment. Ano po ang inyong mga idea tungkol sa edukasyon na Meron pong kaming mga bagong nais ituro sa mga bata, pagpapalakas at pagpapatibay sa larangan ng mathematics at saka science. Tinutuloy namin at na-advance na po yung ating information technology program. At gayon din po yung space science. Napakahalaga po ng space science dahil alam natin na tayo ay naghahanda ng mga kabataan para sa 21st century. ito pong tuition fee ngayon na ang issue ngayon tataas yung tuition. Ano po yung nakikita niyong implication nito sa ating kabataan, sa mga pamilya, sa mga manggagawa at sa edukasyon sa pangkalahatan? Ang dapat, Emil, maunawaan natin, ang edukasyon ay may iba't ibang, components. No? Una-una, malaki ang mga price ranges ng iba't ibang eskwelahan. Opo. Ang importante, piliin natin yung kaya nating bayaran para hindi tayo papasok sa eskwelahan, pagkatapos hindi tayo makakabayad, aawayin mo yung principal, sisigawan mo yung registrar, sisigawan mo yung cashier, that doesn't do any good, no? Yeah, so, piliin nyo yung afford nyo na eskwelahan, okay. Una-una. Pangalawa, piliin nyo yung turo na gusto ninyo para sa inyong mga anak. Opo. We're training kids for the 21st century dito po sa Diliman Preparatory School. Hindi ko lang po masabi kung ano ang nangyayari sa ibang school. Pero sa amin lang po. Kaya dahil 21st century kids, no? Anong klaseng ugali, asal, palakad, subject matter, content, ano yung iba't ibang mga offerings, kung sports, kung English, kung science, math. Yung pong information technology, tandaan po natin na nung ginawa ang batas na 70% ng increases ay dapat mapunta sa salary ng no? Ang equipment sa eskwela, ang chalk lang at saka blackboard. Noong unang panahon. Hanggang ngayon, yung pa rin ang umiiral na batas. Kamukha sa amin, 400 ang computer po namin. Yung level na hinahanda natin sa kanila ay sobra pa sa sulit dun sa kanilang binabayad. Okay, panghuli ma'am, ang solusyon kung sakaling mahirapan sa enrollment, sa tuition, scholarships. Opo. Ano po ang mga batayan para yung ating mga kabataan naman maka-avail ng mga scholarships at ano yung ginagawa ninyo on your own? Meron po kaming dalawang uri ng scholarship. Isa po, academic scholarship at isa po para sa sports. So, yung halimbawa, si Aimee Saavedra at yung kanyang mga kapatid, na si Aimee po nagkaroon ng 4 na gold medal, nag-break ng 3 record dito sa nakaraang palarong pambansa. Ayan po, mga scholar po namin yan dahil sa sports. Sa taekwondo, ganun din po. Si Amber Acosta nagka-silver medal doon sa palarong pambansa. So, sila po at marami pa pong mga taekwondo gyms ay scholars. May arrangement sa Department of Education, yung FAPE, Funds for Assistance to Private Education, ay nagbibigay rin po ng 10,000 pesos po yata bawat estudyante. At sa palagay nyo, hindi ito imposible. Pwede rin sa ibang school. Kahit saan po kayong school, I'm sure meron silang scholarship program, no? Especially in sports and in academics. Sana po, bigyan natin ng special consideration yung pong mga eskwelahan. Dahil ang eskwelahan, bagamat ito po ay negosyo, meron pong service kami na nire-render na kung kami mawala, kami po dito sa gitna, no? Kami yung tinuturing na middle level schools, no? Pag kami nawala, wala nang choice yung mga magulang kung hindi public school o dun sa napakataas na yung tuition fee. Kaya kung pwede po, pati yung po mga benefit ng teachers, na wag na po sana i-tax yung mga teachers dun sa benefit. Kasi halimbawa, kung minsan, meron pong mga enhancement program ang mga eskwelahan na yung mga teachers po namin na nagtuturo, parang natatax rin po sila Kaya sana po, yung mga ganong bagay,
hindi na natin parusahan or mga teachers. Total, marami naman po ibang mga negosyo na talagang super laki ng kinikita at hindi naman talaga necessity items yung kanilang binebenta. Kung pwede, doon na lang po natin tuunan ng pansin yung ating pagbubuwis. Huwag na po yung mga eskwelahan. Okay. Maraming salamat po sa pagbisita sa atin ngayong umaga sa balitaan ni Senadora Nikki Cositeng kaugnay sa issue ng edukasyon.